Amen. Blessed morning, everyone. Victorious morning. Hallelujah. Sino po ang napagpala at labis na nagagalak sa buhay na taglay na meron siya ngayon? Amen. Salamat at marami po tayo nakikita ko na bago. So, yung iba talagang sa biyaya ng Panginoon ay talagang nagbigay ng panahon at oras dahil alam niyo po, napakahalaga ng araw na ito dahil ito ang araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino pong nagagalak dahil naririto siya at hinahanap ang presensya ng Panginoon? Amen. So ito naman po talaga ang pinakahigit na kailangan ng buhay ng isang tao, ng mananampalataya at higit sa lahat ng lakay Jesus. At sa lahat ng tao na alam natin na naghahanap at nangangailangan at kailangan nila ang Panginoon, masusumpungan po nila sa sandaling sila ay humanap, kumatok. Amen? So, may pangako ang Panginoon sa atin. Maraming pangako. Niwala po ba kayo? Amen? Kung titingnan natin ang ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kapamilya, kamag-anak, magulang, no? Maaaring nangako, isa sa mga nangako sa atin, pero minsan ay talagang makikita natin ang paghihintay, ang pagtitiis na kailan kaya mapangyayari. But, first and foremost, maganda pong buhay ang ipinangako ng Panginoon sa atin. Naniniwala po ba kayo? Kung tayo ay magtitiis sa kabila ng init, sa kabila ng hirap ng buhay, kung tayo ay magtsatsaga at mananatili, nahahanapin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Sino po ang naghahanap sa Panginoon? Amen? Taas ang kamay. Amen. Naniniwala ako diyan sa kinauupuan nyo, masusumpungan nyo ang Panginoon ngayong araw din ito. Amen? Are you ready? So, again, welcome to Victorious Life in Jesus Christ Ministry. Now again, ito po ay bagong buwan na naman. No? Always we are counting. Alam niyo po, hindi masama lagi ang magbilang. Kasi biyaya yun ng Diyos eh. Sabi nga ng Biblia, count your blessing each, no? One by one. Mari, specific, binibilang mong biyaya ng Diyos. Amen? Minsan po, isang problema, pag yan ay dumagaan, tabo na po ang biyaya ng Diyos. Ilan po ang biyaya versus doon sa inyong pinagdaraanan. No? Minsan po, pag may pinagdaraanan tayo, hindi na natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Tama po ba? Yun ang napakahirap. No? Bakit? Ang dami pong biyaya ng Diyos, pero ayaw nating tanawin. Kahit po ganito tayo, kahit mahirap ang buhay, kahit mahirap ang sitwasyon, amen? You have to count it, no? Each, one by one, yung biyaya ng Diyos. So, umaga pa lang, pagkagising mo, salamat. Nakamulat pa ang aking mata. No, praise God. No? Maraming bagay tayong pwedeng ipagpasalamat. Salamat. May tubig pa. Hindi natutuyo ang tubig dahil sa init ng panahon. No? Salamat. No? At dahil may mga bagay na nangyayari sa atin na minsan ay talagang ang hirap unawain, pero sa kabila nun, meron pa rin lilitaw at lalabas na biyaya ang Panginoon sa atin. Antayin po natin yan. So, again, we are now on our month, no? Okay na ba, bro? Okay. So, habang inintay natin ang ating slides, no? So, sa araw sa buwan na ito, last month, pinag-aralan po natin, ano po ang patungkol sa ating mga pinag-aralan? It's all about the promise of God. Now, promise na kung saan
Ang pangako ng Panginoon, yung kanyang banal na Espiritu, nasasamahan tayo saan mang lugar, saan mang dako. Na ang banal na Espiritu ay ginawa at ibinigay para sa atin, that the power of the Holy Spirit is made available, made for you, for us, to each and everyone. Amen? That's why may power po yun. Yung banal na Espiritu na tinanggap mo, not only the salvation, may kasamang banal na Espiritu yan para paglabanan, pagtagumpayan ng buhay na hinaharap. Amen? Kasi po, hindi natin kayang mabuhay sa sarili natin lamang kung lalaban tayo sa mundong ito. Tama? Amen? Because the Bible says, the weapons that God brings us, binigay sa atin, ayun po, kasi binigyan tayo ng weapons para ang laban, kasi sabi ng salita ng Panginoon ay hindi ang sino man ang kalaban natin, kundi yung mga naghaharing uri. Ano po yun? Yung kadiliman na kung saan ini-inhabits ang ating buhay para tayo ay ilayong muli sa ating Panginoon. Yun po ang laban natin. Yun ang totoong laban. Amen po ba? Hindi yung kawalan, kahirapan ng sitwasyon ng ating hinarap, kundi yung laban, paano natin pagtatagumpayan ang buhay na ito na kasama ang Panginoon. Unang-una, tagumpay na po tayo. Amen. Taas ang kamay ng mga tagumpay kay Kristo. Amen. Dahil pinangako niya ang banal na Espiritu para tayo ay lalong magtagumpay. Amen? And this month, pinag-aaralan po natin ang ito po, living a balanced life. No? Ito po yung topic natin ngayon this month. Hopefully, maintindihan nyo po at masundan nyo ang bawat serye, linggo-linggo, dahil yung importansya ng pagiging balanse sa buhay na ating hinaharap, napakalaki po ng epekto nito. Amen po ba? Amen? Amen po ba? So, ayun po, on May 3, today, pag-aaralan po natin ay God first above all, no? So, May 10, care for spiritual and physical life. Yan. So, hindi lamang po tayo spiritually minded, maging yung physical life natin, ibinabalanse rin po natin. Ay kamakailan lang, hanggang lang natin ng Sports Fest. Amen. Amen po ba? Sino mga nag-enjoy sa Sports Fest? Ayan. Yung iba, tuwan-tuwa kasi championship. Sila ang overall champion. No? Yung iba, nalulungkot. Wala kami nakuha. Pero may consolation prize. No? Praise God. Alam niyo po, talagang sa biyaya ng Panginoon, may mga ganyan na tayo. May mga nag-pledge para sa consolation prizes na makuha. At hindi naman binibigyan ng, binibigyan din ng halaga yung mga pagtitiis at paghihirap natin in physical. No? And the Bible says for physical training is of some value. Dahil mahalaga po. No, even the Bible itself, no, pinahahalagahan ang physical na meron tayo sa buhay, no. And May 17 is stewardship of time and responsibilities, no. Yung time, yung responsibility natin sa buhay, paano natin haharapin ng merong balanse na pagtugon. And May 24, contentment and simplicity. Yan, contentment. Yan, pagiging kontento sa buhay, no? And then last week ay May 31, work and worship. Yan. Yung trabaho natin versus doon sa pagsamba natin. Yung mga alignment na kailangan nating improve sa buhay, yung mga lapses, lacking sa buhay, how to become, yung worship natin, magiging, sa Panginoon, no? Katanggap-tanggap, no? So, yan. Hopefully,
Na-excite po ba kayo lahat? Amen. So marami po tayong matututunan and hopefully makuha nyo, ma-observe nyo ang lahat in order for us to apply, no? Being not only a churchgoer, no? Not only, but basically yung Christian life, yung having a relationship with God, no? Hindi pwedeng born again ka lang sa salita, hindi pwedeng Christian ka lang sa salita, pero yung application, what the teachings, what Jesus, no, yung imahe ni Yesu Cristo ay wala sa inyo. So, we have come to balance ang lahat ng ito. Handa na ba kong yun? Amen. So, okay, next. Sino po ang nakakalam ng bagay na ito? Ng larong ito? Ha? Ano? Dragon boat? Dragon. Tama ba akong narinig? Dragon boat. So, anong may sabi? Banana boat. Parang gusto lang mag-swimming ng iba eh. Ano? Handa na ba kayo? Gusto nyo mag-swimming? Bukas, magpaplano tayo. No? Sino nakakalam? Wala. Eh, kasi, Pastor, hindi naman dito sa atin yun eh. No? Eh, ano ko, kaya Bro JP, sa nasa mo, may mga palaro doon dati na ganyan, no? Yung, karera ng bangka, no? Bangkero, yung mga ganon. So, ang tawag ko dyan, rowing. Ayan. Rowing. Ayan. So, 17th and 18th century, rowing competitions become popular in England. So, bakit po nangyari yan? Kasi, particularly among professional, sila ang nakadiscover na pwede pala itong maging sports, no? Maging competition. At alam ko, isa ito sa, yung World, tawag nun, Athletes, Olympics, no? So, isa ito. Kaya lang, wala talaga mga Pilipino na kasali. Dahil hindi naman ito culture o hindi ito naging But, gusto ko pong ibahagi, konting trivia lang. Okay, so next. Ayan. Ano po napansin nyo sa picture? Ha? Ang popogi. Oh, kung ang popogi, hanapin nyo ako dyan. Meron lang sa unahan. Okay? Ano pa? Sabay-sabay sila. Kala ko sa'yo. Tama. Okay. Sige. Salamat sa input. Ano? Vote, meron siya isang sagwan sa side. And each, ang alam ko ay tingisa lang. If you are handling doon sa kaliwang bahagi ng sagwan, doon ka lang. No? At doon naman sa kanan, doon ka lang din. No? And then, yung naka-shades, ayan. Alam niyo po ba, bakit sila naka-shades? No? Hindi, dahil mainit. Dahil ang liwanag. Konting trivia lang po ayon sa research, kaya sila, dahil naka-blindfold yan. No? Wala silang nakikita. Ang purpose po, bakit sila naka-blindfold? Para yung sensitivity, yung naririnig nila, how they move, paano sila gumagalaw, paano sila kikilos, no? Concentrated doon sa bagay na kanilang ginagawa. No? And then, yung nasa unahan, siya po yung tinatawag na timon. No? Yung timon na kung saan yung driver na nagdadala sa kanila ng para sila ay ma-motivate
na gawin. Sige pa, sulong, sige, sagwan. Ayun, yung ganon. So, yun po ang nagsasabi nun. And then, marami sa mga bagay na ito, makikita natin at matutunan. So, sa pamagitan ng pag-alis ng visual na elemento, ang mga rowers ay tumutuon sa pagbuo ng mas mataas na pakiramdam sa pagpindot at pagtutulungan ng magkakasama na nagpapaulad ng mas malalim na pagkaunawa ng karanasan ng paggaon. No? Pinahusay ng drill na ito ang pangkalatang koordinasyon ng pagiging sensitibo sa dynamics ng bangka at nag-aambag sa pinakamahusay na synchronize at isang nuance na pagganap na paggaon. So, malaking bagay kapag sila ay naka-blindfold. Kasi wala silang ibang titingnan. Meaning, yung concentration, no? Na focus lang sila sa kanilang ginagawa. No? And these things na I have to share sa inyo na meron tatlong bahagi yan na kailangang maintindihan. Yung pagkakaisa, pagkakasundo at pagtutugma. So, I make this an illustration for us para maintindihan po natin, alam nyo, ang isang rowing, ang isang boat ay nagsisignifies na halimbawa, parang isa ka doon sa part na yan. No? Kapag hindi balanse, no? Ito po ang importansya ng balance life. Pag hindi balanse ang lahat ng bagay na ginagawa mo, ng isa sa inyo, ng isa sa parte ng katawan mo, maaaring iba ang kahinatnan. Tama? So, yun po yung ibig kong ipahiwatig. Ibig kong ipakahulugan sa ilustrasyon na yan. Nakuha niyo po ako. So, a balanced life, this month, ito po yung pinag-aaral natin. We discuss about the biblical principle of living a balanced life. Amen. Handa na po ba kayo? No, ano po ang karakter na kailangan para tayo ay mabuhay ng balanse o mamuhay ng isang balanseng pamumuhay? So, kinakailangan po una yan ay discipline and consistency. No? Silent builder. Marami po rito ang nangangako sa kanyang sarili na even when they don't feel motivated, no? Ay, magdadayat na ako. Next year, no? Next month, ay bukas na lang pala ako magdadayat kasi ang sarap ng pagkain. Kinabukasan, ay, may lechon. Ay, sa makalawa na lang pala. No? Sa susunod, ay, may birthday yan ako atin eh. So, sa linggo na lang ako magdadayat. No? Even when they don't feel motivated, po yan. Ina-apply mo ba ang discipline and consistency? Kailangan yan. No? When it comes to live in a balance, no? In a balanced life. To have a balanced life. Pangalawa, resilience in challenges. No? Yung pong high tension or high intensity periods without burning out. No? Dapat hindi ka na-burn out, no? Dahil yung intention, yung high intensity, no? Diba, yung heart ablaze. Dapat nananatili sa atin yon, no? Yung pagiging maalab, mainit, sa paglilingkod na hanapin ang paglilingkod sa Panginoon, dapat laging nag-uumapo yan, no? So, hindi ka na-burn out, hindi ka napapagod, hindi ka nasasawa, no? Dahil sa mga challenges na haharapin mo. Pangatlo, yung values-driven choice, no? Yan po yung mga bagay na kailangan nating i-apply sa buhay. Hindi ka bumili na isang bagay dahil naimit ka lang sa iba. May bagong iPhone. Teka, bibili rin ako niyan. Oh, may bagong motor, no? Bibili rin ako yan, no? Ibig sabihin, hindi po masama ang
purchase ng iba-ibang bagay kung kaya naman. Pero kung intention is dahil nainggit ka lang, dahil gusto mo lang ay makita ng iba na ikaw ay mas higit kanino man, may something. No? Kailangan pag-aralan natin. No? And then, managing excesses. Ano po ang managing excesses? Ito yung tama lang, hindi sobra. No? Ano ang sabi ng kasabihan? Pag sobra, nakasasama. Pagka kulang, no? Medyo nakakasama rin. Pero dapat tama lang. No? Pagka may kinain, tama lang ang kain. No? Pag natulog, sobra-sobrang tulog. Magtrabaho naman. Pagka nagtrabaho, huwag naman magtrabaho. Magpahinga naman. No? So, yan po isa sa mga balanced life na kailangan in character na meron dapat tayo. No? And then, yung panghuli, yung emotional stability. No? Character is a core aspect of self-awareness. No? Yung hindi tayo pabago-bago ng isip. Bukas gusto mo, sa makalawa, ayaw mo na. No? Dapat consistent tayo. Yung emotional stability, basta tao lang ako, nagbabago talaga. Alam naman natin sa mundong ito, pabago-bago ang sitwasyon. Maraming bagay na hindi pwedeng sabihin na hindi nagbabago. Lahat nagbabago. No? Pero yung emotional stability, as being a Christian, as being a one in Christ, no? Dapat stable tayo in emotional. Anong nararamdaman natin? Get rest. Pahinga muna. Baka makasama lang lalo. Kung may nararamdaman tayo, hindi maganda. No? Pahinga muna. Hanapin lang natin ang sandaling oras at panahon, baka mamaya maayos na rin. No? Huwag tayong mananatili doon. Okay? Okay ba doon? Okay. So, naintindihan niyo po? Okay. And then, ano po ang tema natin ngayon ay yung kaninang pinakita ko that God first above all. Yan. Sabihin nga po natin. God first above all. Okay. Naintindihan niyo po ba yan? Sino nakakalam ng verse ng Matthew chapter 6 verse 33? Sige po, hinahamon ko kayo. Yung walang tinginan sa Bible. Ayan, Brother Philip. Life verse ko po yan. So, seek it first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be given to yourself. Oh, praise God. Palakpakan natin si Bro Philip. No? Ayan. Sino pa pong sa ibang version? Sa Spanish? Sa French? No? Baka may alam kayo dyan. Kahit Tagalog o kahit Bicol. O ano man. May alam kayo, pwede nyo i-share. Wala po. So, wala naman sigurong makakaintindi kung Bicol o makasya lang. Ano. So, ayan. But anyway, Matthew chapter 6, verse 33. Ano ba ang sinasabi patungkol dito? No? Gusto ko maintindihan nyo na ang Matthew po, ang sumulat ay si Apostle Matthew, no? Also known as Levi, no? At itinuro ni Jesus sa kanyang mga lagat ang tunay in Matthew chapter 6. Pag binasa niyo po yun, the context is, ito ay patungkol sa mga tao na, alam niyo yun, yung mga mapagpaimbabaw. Sinasabi nilang sila ay religyoso, ngunit ang lahat ng kanilang ginagawa ay puros pakitang tao lamang. So, yun po yung context ng chapter 6, no? And, ito po, gusto ko yung bahagi. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, sa Mabuting Balita, Tagalog,
Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang sa inyo lahat ng mga bagay na ito. No? Ito po ay gasgas na gasgas at gamit na gamit when it comes to encourage everyone to attend. No? To come to the church, to participate, no, sa mga activities, sa mga church gatherings, no. At higit sa lahat, gamit na gamit din ito when someone encourage you na magbigay sa Panginoon. Hindi mo ba? Tama po ba? No? Dahil ito ay isang paraan din na doon nakatingin sa blessing na at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tama po ba? Amen? So doon tayo nakafocus. Kaya each and everyone ay in-encourage na kayo ay patuloy na magkaloob, magbigay ng inyong nararapat na ibigay sa ating Panginoon. But in Amplified Bible, ang sabi ron ay, but first and most importantly, seek, no? Seek means aim at, strive after. So, pinaliwanag ng Amplified Bible, and then His kingdom and His righteousness, sabi doon, His way of doing and being right, the attitude and character of God. So, meaning, doon siya nag-define sa His kingdom and His righteousness na ito ay patungkol sa Diyos o sa Panginoon, no? And then, the last, yung passage, na sinasabi ng passage ay, and all these things will be given to you also, no? So, tapos na po. No? What I'm trying to say, gusto ko pong maintindihan natin, no? The word, no? Hihimayin natin itong verse na to, no? Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The word seek. Ano ba ang ibig sabihin ng seek? No? Basta naman, kahit naman sinong bata, alam yan. No? Sino po rito naglaro na ng hide and seek? Amen? Diba nung bata tayo, ang sarap na laruin yan, no? Yung alas 6 ng hapon, laruan, no? No? Nabot na lang alas 9, kahanap, hindi pa nakikita. No? Yung pala umuwi na, yung iba. No? Ikaw ay naghahanap pa. Daya naman ang daya. Yan, mga batang 90s, no? Naranasan namin yan. Yung iba, hindi nakaranas yan. Hide and seek na lang saan? Sa gadget. No? Nasaan ang cellphone mo? Saan ko na naman naiiwan? Cellphone lang ang hide and seek. No? Ang gadget lang ang hina-hide and seek. Okay, so seek means to try to find, no? Or obtain or achieve something. So pag seek, pag sinabing seek, it is tama ba ako sa mga English expert dito? It is a verb. Tama? Verb. Tama? Hindi ko po na-search eh. Sa dictionary, verb is an action word. No? So ito ay nagsasaad ng kilos at galaw. So, when we say seek, no, it is an active effort to acquire something. No? Kailangan mong maggawa ng paraan para ma-acquire mo ang isang bagay. Tama? Sabi ng nanay, hanapin mo nga utoy ang aking salamin. Nag-gadget yung bata. Wala nga eh, wala. Makikita kaya niya. Diba? Hindi. So marami po sa atin ang inuutusan na hanapin, pero hindi pa tayo gumagalaw. Hindi tayo kumikilos. Tama po ba? Amen? Hanapin mo nga, alam mo ako may karayom. No? Hindi hulog fit na sa Bermuda glass. Sa kalawakan ng heavens part, na may Bermuda glass.
Inutos ko sa inyo, hanapin mo nga yung aking karayom doon, nalaglag ko yata. Hanapin niyo po ba? Diba? Hindi, parang hindi. Saan mo na hahanapin yun doon? Wala po. First and foremost, mga narinig ko lang na nanay naman, parang imposible yata hanapin ko yun. Ba't mo gagawin yun? Ang lawak-lawak nun eh. No? So, sick. Diba? Meron pong bagay na imposible at hindi imposible na pwede pag sinabing sick. Tama po ba? May mahirap na bagay at meron namang madaling bagay. Pero once na in-acquire, once na ginawa natin, meron ding reflection. Meron ding, resulta. No? And even the Lord says, in Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near. No? It's a call, immediate, spiritual action found in Isaiah. It emphasized the urgency of repentance and seeking God's grace before and the opportunity passes. No? Binanggit na Isaiah, the word seek. No? Kasi ito ay inuutos sa lahat na hanapin natin ang Panginoon Diyos, no? Habang siya ay masusumpungan pa natin. No? So meaning, darating palang panahon na hindi na natin masusumpungan ang Panginoong Jesus. Kailan yun? Pag nag-rapture na. Pagka wala na ang mga mananampalataya, maaaring yung iba talagang bibigyan pa ng pagkakataon na magtiis, na tumawag, lumapit. Maaaring bigyan pa sila ng pagkakataon ng Panginoon. Pero sabi ng salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kalunos-lunos ang mga tribulation na haharapin ng mga maiiwan sa sitwasyon na mawala ka o hindi ka makasama sa rapture na darating, sa second coming of Christ. So, ano po sinasabi ko? No? The urgency, the praise, while He may be found, implies a limited time or window of opportunity. Napakalaga ng salitang seek. Pag sinabi ng Bible na seek, just to comply. Amen? May provision ng Lord eh. After na seek, no? In Matthew, ano po sabi doon? Seek, no? Ask, and you will, no? Ibibigay. Seek, at kayo ay, makasusumpong. Knock, at kayo ay, pagbubuksan. May provision ng Lord sa bawat sinasabi niya na once ito ay action, na ikaw mismo ang mag-i-intend na kumilos, gumalaw, ano kailangan? No? Yung participation natin. Alam niyo po, isang natutulan ko during my life testimony, ang isang mirakulo ng Diyos hindi mapangyayari kung walang participation mo. Tama po ba? Lord, naniniwala po ako sa iyo. Diba? Nalala niyo yung pinagaling ng Panginoong Jesus yung babae na nakaratay sa higaan, na natagpuan na wala na yata buhay. Ano sabi diyan? Natutulog lang yan. Bumangon ka. No? Bumangon nga. The Lord Jesus speaks to us with the power. Pero minsan yung kapangyarihan na yon, hindi po natin pinagagalaw sa ating buhay. Amen? Kaya nga may connection tayo sa Panginoon. Ito ang bagay na nagko-connect sa Panginoon. Once the power of God, nag-reveal, nagsalita, nagsabi, you have to act. Kailangan mong gumalaw, gumawa, kumilos. Amen? Amen po ba? Amen. So, now, mga kapatid, sabi ng iba, Lord, gusto ko po ang pamilya ko ay mawin. Gusto ko po ang aking buong
pamilya ay nag-a-attend sa church. Ang tanong, may ginawa ka na ba? Kumilos ka na ba? No? Baka hindi po kayo nakilos ayon sa pananampalataya meron tayo sa Panginoon. Hindi mangyayari ang gusto natin. Hindi natin hinahanap. Amen po ba? So, yun po yung importansya ng word na seek. Dapat sa atin mismo nagmumula ito para masumpungan natin. Amen? Makita natin. Hindi yung imposible pa lang nakita natin ng isang bagay, tatanggihan na natin. Aayawan na natin. Pag sinabi ng Lord, ng Bible, ng salita ng Diyos, is seek, no? Seek, and you shall find. May provision ng Lord na masusumpungan natin ang ating hinahanap. Now, pangalawa, yung His Kingdom. Ano ba ang kailangan nating hanapin? The meaning and characteristics of His Kingdom, ito ay patungkol at nagtutukoy sa spiritual rule. It is the dominion of God over the hearts and lives of those who submit to His authority. Lahat po ba tayo ay nag-submit na ng authority na meron tayo sa Panginoon? Meaning that your life submitted to Christ, no? Hindi na ikaw ang may-ari ng iyong katawan, ng iyong buhay. Sino na? Ang Panginoong Yesus. Amen? And ang Panginoong Yesus na naghahari sa iyo, you cannot even, no, allow any, mga bagay na kasalanan, mga bagay na hahantong papunta sa kasalanan, ng mga bagay na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Amen. So, His Kingdom. Yung authority, no? And then pangalawa, yung present and future, no? Once we heard the present and the future, no? Wala ka na doon. Ang Panginoon na may hawak ng iyong buhay. Amen po ba? Hindi ang mga bituin sa langit, hindi ang mga baraha, hindi ang mga bagay na kung saan zodiac sign o anong numero, no? Hindi doon nakasalalay ang kapalaran ng iyong buhay. Amen po ba? The fact that you are in Christ, amen, mayroong pangakong Panginoon that in the future, in the coming days, amen, kasama niya tayo. Amen po ba? Amen. Ang pangatlo, kailangan na maintindihan natin in His Kingdom, the person of Jesus. The kingdom is, in essence, Jesus Himself reigning. No? Naghahari ang Panginoong Jesus sa atin. Si Jesus. Somebody don't know about Jesus. Tama? Alam lang natin, tinatawag natin Papa Jesus. Lagat ka kay Papa Jesus. No? No. Hindi po siya Papa Jesus. He is the name above every name. Ang Papa Jesus, ibig sabihin may mama. Ibig sabihin may other, may auntie. May uncle. Ano po gusto ko sabihin? If we know more about Jesus, it is very significant. In real life, in Christian life, in application, what I'm trying to say. No? Doon po natin maintindihan. Kaya ang lahat, every Sunday, iniimbitahan lagi na kayo magtalo para maunawaan nyo kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen? Hindi lang siya Panginoon na nagbigay ng anyong kaligtasan sa ating lahat. But every day comes, every day pass by, doon mo higit na naunawaan at nakikilala ang Panginoong Yesus. Amen? Nalala ko po noon, nung kabataan ako, sabi ng isang nagtuturo sa amin, ano ngayon sa inyo si Jesus? Bukas, iba na naman sa inyo si Jesus. Sa makalawa, iba na naman si Jesus sa inyo. Bakit? Ang daming karakter ng Jesus. Pinag-aaral natin sa Sunday School.
attributes of Jesus. No? He's Jehovah Jireh, the God who provides, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. Marami po na kayang gawin at i-provide ang Panginoon in terms of our needs in real life. Andiyan pa po ba kayo? Amen. So, nature of the realm, no? Defined by righteousness, peace, joy, and transformation of lives. So, ito po yung katotohanan that His kingdom is a nature of realm, no? Yung realm po, yun po yung mga hindi natin kayang ipaliwanag na nararamdaman natin sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hanggang po ba kayo? Sa palakpak sa Panginoon. Amen. So, ano po ang gusto ko pa sabihin? No? His kingdom is not physical territory or specific nation state. No? Sa ibang bansa, kingdom ang tawag. No? Kingdom of Israel, kingdom of, ano yun? Jehovah's kingdom, ano ba? No? May ganon, sa ibang ano. So, ang kingdom po na sinasabi natin is not physical territory. No? Hindi kung saan mayroong kaharian lamang. Kundi, ang kingdom po ay it is not a club you join, but sovereignty you submit to, or citizenship you are granted through new birth. So, yun po yung kingdom. Tandaan niyo po yun. Pag sinabing kingdom, ito po yung mga heavenly things but Christian, that once a believers in the future magsasama-sama sa iisang kaharian. Amen po ba? Yun po yun. And the kingdom na sinasabi as of now, yung pagharian tayo at ang kaharian na meron si Kristo sa buhay natin. Amen? Imagine last verse yung sabi ng Matthew chapter 5, Blessed are the poor in spirit, for they shall see the kingdom of God. Amen? Bakit? Kailangan tayo ay mababa, no? Magpakababa para makita natin ang kaharian ng Diyos. And anyone, no, na mayroong doon sa sinasabi, ito po yung mga kalaban natin eh, yung pride, yung assumption na kung saan ang sarili mo ay higit kanino man, no? Wala ang kaharian ng Diyos doon. Doon tayo nagkakamali. Akala natin na doon pa ang kaharian ng Diyos, pero umiiral na pala sa atin yung pagmamataas, yung pagmamapuri, yung tinatamasa natin, ikinikredits natin ang isang bagay na ginawa natin, pero hindi para sa atin pala, kundi para sa Panginoon. So, dahil sa akin, kaya may ganyan eh. Dahil lang naman sa akin, kaya itong church ay tayo eh. Kung hindi dahil sa akin, laging ganon. Hindi po dapat ganon. No? Ang kaharian ng Diyos, kung aaralin niyo isa-isa, maraming bagay na kailangang ayusin personally sa ating buhay bago natin makita ang kaharian ng Diyos. Amen. And blessed are, no, dahil we, kailangan at nais natin na hinahanap ang mga bagay nito. Amen. Sa esensya, ito ang pamantayan ng matuwid na paninindigan sa harap ng isang banal na Diyos na binibigay sa mga tao bilang isang regalo. No? And then, yung sunod, His righteousness. Yung sinabi doon, seek first His kingdom. No? Pangalawa, His righteousness. Yan po yung righteousness, pag sinabi ng Biblia na His righteousness, divine character ni God. No? Yung attributes of God's being. Ano po yung attribute na meron? Yung sinasabi ko kanina. Ano ba ang Diyos? No? Ang Diyos ay banal.
Ang Diyos ay kailangan sambahin. Yun po ang attributes na mayroon ng Diyos. No? Kailangan maintindihan natin His righteousness. Kanina dininiscuss sa atin sa Sunday School that we are separated. Tayo ay nahiwalay sa Diyos nung tayo ay makasalanan. Pero dahil kay Kristo, we found out na nakita natin ang ating sarili na kahit ano tayo, kahit sino tayo, no? Na hindi tayo karapat-dapat, tinanggap tayo para maging matuwid sa harap ng Panginoon. So, actionable justice. Ang Diyos ay tapat. Amen po ba? And fair. Siya kung humusga, kung humatol. Tama po ba? Sometimes yung iba, maraming pinagdaanan sa buhay. Hindi nakakamit ng fair na justice o ibig sabihin ay injustice, yung sitwasyon. Parang laging sinisilip, deserve ba ako, Lord, na magkaganito? Deserve ba ako na apihin? Deserve ba ako na Minsan ganun ang tanong natin eh. Pero, one thing for sure, no, gusto kong i-ano sa inyo, if you are in Christ, no, pag tayo ay na kay Kristo, wala ka nang dapat ipag-alala. Kaya nakamit mo ang hustisya, kaya wala ka doon sa hustisya na pala, hindi mo nakamtan. I know, may gagawin at paraan ng Diyos. Amen? I'm blessed sa testimony ng ating kapatid na si Brother Bensi. Despite of situation, naputulan ng paa, in accident, ang hirap kaya nun. Pero now, praise God, meron na siyang prosthetic no? So, salamat sa Panginoon. Tinugon ang kanya for the long time na naghintay siya. I'm blessed. Kasi, bakit? He stayed sa situation na, Lord, parang wala yatang hustisya ang nangyari, naganap sa aking buhay. But I trust into you. Naniniwalat na ng palataya ko sa iyo. Praise God, sa buhay niya. Amen? Marami ang simpleng bagay lang sa buhay, akala niya api na. Akala pinagdamutan na ng langit. Akala binagsakan na ng napakatinding problema. Akala siya na pinakakawawa. No? Huwag po natin isipin yun. Because we have Jesus. We have Christ in life na pwedeng mag-defend sa atin, pwedeng magtanggol sa atin. Maybe not this time, but sooner or later, no, gagawin ng Panginoon at hindi hahayaan ng Diyos na ganyan ka lamang. May pangako ng Diyos, di ba? So, relationship, imputed righteousness, no? Imputed righteousness in Christian theology, because human righteousness is flowed. Believers are credited with imputed Christ's perfect righteousness by faith rather than done by their own works, no? Hindi lang dahil sa ating mga gawa, no? Kundi yung imputed righteousness, hindi mo na kailangan na gawin ang mabubuting bagay, pero kailangan yan. Ibig sabihin ay, the fact that you are in Christ, amen, you are united in Christ, yung righteousness ay na-impute na sa'yo. Nasa sa'yo na. Ibig sabihin, ikaw ay tinagurian na matuwid na ng ating Panginoon in His eyes. Hindi man ito sa paningin ng iba, pero in the eyes of God, you are more than precious. You are precious in His sight. No? And then, relationship and obedience, it refers to living and correct relationship with God and others, aligning with divine commands. No? Ito po yung sinasabi na kailangan
sa righteous living, yung relationship and obedience. Kailangan marunong tayong sumunod. Kailangan yung relationship na meron tayo sa Panginoon, once we heard the Word of God, kailangan ano ang dapat natin gawin. Ano ang kailangan natin sundin. Maintindihan natin. Amen po ba? Amen. So, napakalaga po ng bagay na ito na ating pinag-aaralan upang makamit natin His kingdom, His righteousness. Naintindihan niyo po ba ang kaharian ng Diyos? Naintindihan niyo ang katwiran ng Diyos? Handa na ba kayong unahin? Amen? Ang mga bagay nito. Amen? Diba, Pastor, basic po ako eh. Ang hirap. Minsan ang hirap. Alam niyo po, sabi ko nga, praise God, sa prayer meeting natin, dumarami at marami ang nagano. Isang malaking bagay yun. No? Pag prayer night, prayer meeting, usually sa mga churches, kakaunti ang nadalo. Ilan lang ang nananalangin. Pero dahil dito, amen, ang malaki ang nagagawa, malaki ang bagay ang nagagawa ng panalangin. At kapag marami tayo, amen, the more na marami tayo, the more na lalong kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And the last word in the passage, sabi doon, in all these things will be given to you also. Andito na po tayo sa blessings. Amen. Sino gusto ng blessings? Taas ang kamay. Amen. Kakaunti na. Pati yung iba, ayaw, Lord, ang hirap eh. Sick pa lang eh, parang hindi ko lang kayang gawin eh. yung His righteousness, yung His kingdom, parang hindi ko magagawa, Lord. Yung sick pa, no? And all these things shall be added unto you. No? Now, kanina, tinatanong ko kayo, gusto niyo ba ng biyaya? Amen. Biyaya ako ha, hindi yung biyaya, yung galing Bacolod. Wala po ako nun. Okay. So, itong passage na ito, ay why or and all these things will be given to you also. It's a conditional or unconditional. Sino pong nakakalam? And all these things will be added unto you. There's a passage kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Conditional or unconditional? Conditional. Blessings po yan eh. So, minsan, nakabase lang tayo sa unconditional. Ano? When it comes to grace, to love, unconditional po yan. No matter what, sino ka man, pangit ka man, maganda ka man, pilay ka man, no? Kulang man o may kapansanan ka man, no? Pwede ka mahalin ng Panginoon. Unconditional yan. Tama? Walang pinipili ang Diyos. Tinawag ka, ano ka man, sino ka man, may pinag-aaralan, wala, matanda, bata, may ngipin na wala, may anak, may pamilya, hiwalay, no? O anak ka sa pagkakasala, pagkakamali ng magulang, itinakwil ka ng lipunan, sino ka man, mahal ka ng Panginoon. Unconditional yun. Amen. But this time, ang sinasabi ko, conditional. And all these things will be given to you. While God's love is described unconditional, specific rewards and blessings can be conditional upon your action. Conditional. No? Meaning, yung conditional blessings, amen, kanina tinatanong ko lahat, taas ang kamay ng gusto ng blessing. Amen? Diba? No? Gustong-gusto. Pero may kailangan gawin. No? Kaya ang condition, ano po, no? Ito kasi yun eh.
Pag pinag-aralan natin yung conditional blessings, ito yun. Next. Number 1, obedience and prosperity. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, basahin niyo na lang po dyan. So, mahalaga ang pagsunod. Kapag tayo, di ba, in terms of obedience, laging may kakibat na yan. If, di ba, conditional. If someone, if you become humble, if you humble yourselves, di ba, laging condition, laging may condition. So, obedience and prosperity. Sino may gusto ng healing and restoration? Conditional. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people should humble themselves and pray, no? Merong restoration, may provisional Lord na healing, no? John 15:7, sino kakalam ng verse? Ano po sabi yan? John 15:7. If you remain in me and my words remain, di ba, una, if you remain in me and my words remain in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Di ba, pray ng prayer? Lord, bakit naman tagal ko na nag-pray hanggang ngayon, hindi pa tinutugon? No? Baka may kulang ka sa mga nauna. Hindi ka sumusunod. Hindi ka nagpapahil. Hindi ka nagpaparestore. No? Yun. Merong sequence. Merong mga bagay na kung saan ang bawat aspeto ng paggalaw natin sa Panginoon nagkakatugma-tugma. And then, forgiveness, 1 John 1:9, if you confess with your mouth, no, sa iyong bibig na ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad sa Panginoon at siya ay tapat na magpapatawad. I'm just paraphrase yung word. Pero ito po yung context. No? Gusto ko maintindihan nyo, hindi ko man sa ulo, bawat passage, bawat verses, pero nagpa-paraphrase ako, yon para maintindihan nyo po ang ibig sabihin ng bawat talata. Okay? Answered prayer, forgiveness, wisdom, provisional Lord. Ano sabi ng wisdom? No? John chapter 1, verse 5 to 6. If you are lacking, no? Kung sino man sa inyo ang kulang, ang karunungan, humingi. Amen? Taas ang kamay ng matalino na. Wala. Taas ang kamay ng humble. Wala rin. Kasi ako na lang. Ako na lang ang humble, Ayan. So, wisdom. Lahat po yan, no? Merong mga itinuturo ang Panginoon. And then, protection in Exodus chapter 23, verse 25. Now, ano po ang gusto kong sabihin sa lahat ng ito? In Matthew chapter 6, verse 33, sige bro. But first and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you, us also. The last line. God first above all. Bakit ko po sinabi ito? Ang balansing buhay, pag hindi po natin inuna ito, hindi po magagawang balanse ang ating buhay. Nawala po ba kayo lang?
namimiss mo ang lahat ng aspeto sa iyong buhay. Bakit ganon? Parang tabingi. Bakit ganon? Parang kulang ako dito. Bakit? Hindi mo inuna si Lord eh. These are the principle, biblical principle na meron at kailangan ng isang mananampalataya. You have to come first doon sa ano ang pangangailangan ng Diyos sa buhay mo. Unahin mo siya. Amen? Pastor, tagal-tagal kong humihingi ng kagalingan eh. Pastor, tagal-tagal ko nang hinihingi yung panalangin ko sa aming bahay, yung aming pamilya, yung sakit na gusto kong mapagaling. Ang tagal-tagal na. Pray ka lang, pray. Pero yung mga ipinaliwanag, sinabi ko kanina na kailangan mong gawin, no? Eh, pastor, ba't yung iba? Hindi naman nag-pray. Nakukuha nila yung kanilang mga nais. Huwag po kayo maingit na. Baka nga hindi sila nag-pray. Ikaw nag-pray. No? At least may relationship ko sa Lord. In the future, no? Panalo pa rin tayo. Amen. Hindi po ito kompetensya. Hindi ito labanan ng buhay na para tayo ay mas pagpalain sa iba. But totoong kalooban ng Diyos ay nais niya tayo pagpalain. Ang problema po, yung ating pagtugon. And I believe what you are today is the product of what you are to yesterday. Amen po ba? Kung nagkulang ka ng pagtitiwala kahapon, parang epekto yan kung bakit ka lumalagay sa ganyang sitwasyon. Nagkulang ka ng pagtitiwala sa Panginoon, nagkulang ka ng pagsunod, nagkulang ka ng hindi mo paglapit sa Panginoon. Parang yan ang dahilan. No? Pero ngayon, as I said, put God first. Gusto mo i-bless ng Lord ang pamilya mo, ang trabaho mo, inuuna mo pagmumukmuk eh. Wala namang mangyayari sa kumpanya yan. Wala namang mangyayari sa gobyerno na yan. No? I believe, kahit po sa gobyerno natin, meron pa rin mga mananampalataya na ginagamit ang Diyos doon sa kalooban ng kasamaan na nangyayari. Internal and external. Naniniwala ako, may pananampalataya pa rin ang mga tao at kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Even your family, your situation in life, yung opportunity, yung trabaho, yung lahat na ginagalawan natin. So, I encourage everyone the significance of putting God first in life. Naniniwala po ako, may magandang epekto ito. Magiging balanse ang ating buhay. Sino po ang ayaw ng balanse ang kanyang sitwasyon ng buhay? Wala. Di ba ayaw natin ng gano'n? Kahit sa anggulo ng buhay natin, sa labas ng tahanan, sa loob ng tahanan, no? Gusto natin nakikita pinagpapala tayo. At gusto natin nakikita si Kristo sa atin. Pero pag yun ay hindi nangyayari, may imbalance. Merong pangyayari na hindi natin nasa-serve ang needs ng Panginoon doon sa sitwasyon o karakter na meron tayo. Encourage yung lahat tayo tumayo. Kung naintindihan niyo po ang mensahe ng Panginoon, that putting God first in our life